pati yun sa mga classrooms ng, nangyari, 2i, may nakatirang lalaking figure na sa puno lumilipat sa classroom para mag-usyoso lang. Yung ITC1 may espiritu ng batang lalaking parang grade 2 na nakikialam ng mga PowerPoint presentation, ginagalaw niya yung mouse na gano'n. Tapos parati siya nakaupo sa likod. Tinanong namin si Padre Arby, ang ating punong guro, kung ano ang punto de vista ng simbahan at ng mga Heswita ukol sa aming issue. Ito ang kanyang sinabi. Church. Sa church? Well, even sa scriptures, may references to spirits and ghosts. Konting alam natin dyan eh. Meron siguro. Pero siguro kung meron man tayong nananaig na paniniwala na makukuha sa dasal, sa panalangin, kung meron man, baka humingi ng dasal, humingi ng panalangin. Kasi nakaranas din ako eh. Hindi man dito sa atin pero sa ibang lugar. Pwede. Pero hindi malinaw yung turo ng simbahan doon eh. Hindi sinasabi ng simbahan na wala. Hindi rin niya sinasabing meron. Pero kung meron, kahit ano, naniniwala tayo, mapapanaigan ng panalangin. Ang sinabi ni Ginoong Dator ay ayon sa kanya lamang, wala naman tayong konkretong ebidensya ukol rito. Kayo na lamang ang humusga dahil ang bawat individual ay may desisyon kung maniniwala siya o hindi. Wala naman kaming karapatan na pilitin kayong maniwala o hindi. Hindi naman natin talaga mapapatunayan kung meron nga o walang mga espiritu sa Ateneo. Pero para masigurado, siguro ay dapat na lang natin respetuhin at huwag tawagin o palabasin ang mga ito. Kung hindi ka naman naniniwala, ikaw na bahala doon. Iniwan namin ang karanasang ito sa aming likod. Kung anumang karanasan ang aming nakuha dito, hindi naman namin ito dadalhin habang buhay. Para sa inyo naman, habang papalayo na kami, kayo na bahala gumawa ng desisyon. Maniwala ka man o hindi.